Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Sa linggong ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Kaliwan ng Kaliban na Santa Maria, ay nil sa issue ng support anti-human trafficking worldwide from Asia. Yan. Nanawagan si Senator Risa Ontiveros ng suporta sa international community sa paglansag o pagsupil sa human trafficking sa Asia. Ang human trafficking sa Asia ay talamak, particular sa Myanmar, na napakaraming biktima ng human trafficking doon mula sa mga Chinese scam hubs. So ito yung ating tinungayan topic ngayon, paglansag ng human trafficking sa Asia. So ngayon, nalaganap yan. At hindi lamang sa Asia, worldwide dyan. Mga international syndicate ang mga involved dyan. At itong mga Chinese scam hubs, yan yung mga ilang bumibiktima ngayon ng mga human trafficking. Yan. Kaya maging dito sa atin, doon sa mga pogo-pogo na yan, na isa si Senator Ontiveros na lumalansag ng pogo na yan at mga human trafficking dyan. So, nailigtas ang ilang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar sa tulong ng ilang mga ahensya natin. So, ang akbangin ng Pilipinas di umano ay hindi sapat para maresolba ang human trafficking sa Asia at kailangan ng tulong ng international community. So, yan. So, tulong ng international community ang panawagan ng ating kagalang-galang na senador at siguro ito ay ang pamahalaan ay paigtingin ang buong pamahalaan, no? Paigtingin yung pakipag-ugnayan sa international community at ASEAN para masugpo yung human trafficking in Asia na ito ay hindi makabiktima ng iba't ibang mga nationality, lalo ng mga Pilipinoy, particular yung Myanmar at iba't ibang bansa na nakaloloko ng mga Pilipino, ibang national na pagtatrabaho abroad na yung pala ay scam hub yun, gagawa ng mga illegal na mga online works at pinahihirapan nila. So yung mga na-rescue ng mga Pilipino sa Myanmar, marami na kung ano-ano pahirap ang ginagawa sa kanila doon sa mga trabaho na pinapangakong yung pala naman ay mga illegal na trabaho naharap na nila roon. Kaya yan ay sana mag-ibayo ang ating bansa, ang gobyerno mula kina Risa Ontiveros sa kanilang paghingi ng tulong sa international community. At tayo nakikiisa dyan at yung international community ay sana ay makatulong ng lubos. Interpol at iba't ibang mga nasa human trafficking na mga ginagawa upang malansang yan. So sana makatulong kayo sa bansang Pilipinas, sa Asia. May pagtulungan kayo sa Asia. At yung ating ASEAN, yung organization niya, yung pamunuan niya. Sana gawin niyan lahat para malutas yung human trafficking dito sa ating dito sa Asia. Particular dito sa nakabibiktima ng iba't ibang mga ibang national. Yung mga pansarili yung mga bansa, inyong pilitin na masumpo nyo yung human trafficking sa mga bansa nyo para hindi yan makaperwisyo. At syempre, with the help of others na ng international community, ASEAN, para yung masumpo sa bawat mga bansa, matulungan yung bawat mga kapamahalaan na masumpo yung human trafficking. Halimbawa sa Pilipinas, matulungan yung Pilipinas ng Interpol or other organizations para maipaalam din sa ating mga authorities yung mga hindi nila abot sa human trafficking sa bansa aside from ating nadidiscover kagaya ng Pogo, etc. na may mga human trafficking sa bansa. So yung ibang nakata-track out sa international, siyempre makipagtulungan sila sa authority natin. Ganon din sa iba't ibang mga bansa para malutas at masumpo yung international syndicate at human trafficking na yan ng international syndicate. O yan. So maging lokal na sindikato o mga nakagagawa ng human trafficking at any exploitation, abuse online, etc. So yan.
So, nailigtas ang ilang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar sa tulong ng ilang mga ahensya natin at maybe yung Interpol nga o ibang mga ahensya o international community, if I'm not wrong. So, ang bangin ng Pilipinas di umano ay hindi sapat para ma-resolve ang human trafficking sa Asia at kailangan ng tulong ng international community. Yan. So, ang mga bansa na mainis sa human trafficking ay Thailand, Myanmar, maging Cambodia kung saan ingatan di umano na mag-travel dito. Yan. So, yan yun yung mga ilan sa mga delikadong mga bansa na may mga aktibong human trafficking. Cambodia, Myanmar, yan, Thailand. So, laganap ang human trafficking dyan. So, kaya ingatan ng mga Pilipino na makapag-travel dyan o any working pag-apply ng trabaho dyan, siguruhin nyo na talaga mayroon kayong landing job dyan. Baka mamaya illegal recruiter yung bangga na sa inyo or daan sa animo legal, pagdating mo ron, na-scam ka na. Doon ka na sa mga scam hub ng mga pogo, online gaming, ganyan. Maaari po, parang call center, pero yung pala mga panloloko ang kanilang mga ginagawa. At ginagawa nila ng karahasan yung mga empleyado kung hindi namimit yung mga requirements sa quality sa mga news. Sila ay parang ang ginagawa sa kanila, sila ay ginugulpe, hindi pinapakain, may mga nire-rape yan. Iba't ibang karanasan doon sa kanilang illegal recruitment, human trafficking. So, para hindi mabiktima, so iwasan yung mga bansa na yan or any country na maaari may kahinahinala yung application at iwasan yung mag-apply kayo through illegal recruitment o yung halimbawa para lang makapag-abroad, makapagtrabaho, maglalagay ka ng ganong kalaking halaga para doon. Pagdating mo doon, ako, kalbaryo ka na. Yun. Lalo na, hindi ka sinuwerte na makapag-apply doon sa ganong klase ng sistema na ikaw ay makapagtatrabaho talaga na parang regular. Ilang taon, 3 years, 4 years, pero maganda naman yung living ng trabaho. Ilan lang sinuswerte na gano'n, pero yung mga mamalasing ka, ayun, problema. Hindi ka na magbibigyan ng sweldo, ayun, yung ganung mga ibang trabaho ang daratnan mo, maaaring prostitusyon, mga illegal na trabaho. Yan. So, yun ang problema ng mga mag-a-apply sa abroad na mabibiktima mga ng human trafficking. Yung mga illegal na trabaho, babagsakan mo ron. Ang kawawa lalo, mga prostitution. Yan. At ibang trabaho, hindi sa designation mo ang papatangan mo. Kaya ingatan sa pag-apply abroad. So mag-apply sa pamamagitan ng mayroong pakikipag-ugnayan sa DMW, dating POEA, para pag mag-abroad ka. Dahil sigurado, siya ay accredited ng POEA at mag-i-inquire kayo. Huwag kayo maging mangmang sa pag-i-inquire sa POEA. Ngayon, kung doon kayo, sa mga probinsya kayo nire-recruit, kahit paano magtanong kayo doon sa magpatulong kayo sa barangay para alamin kung ito ay makatotohanan ng mga recruitment agency or munisipyo para matulungan kayo ma-inquire kung itong halimbawa XYZ company na rumirecruit sa iyo, tatanungin niyo yung kumpanya, ano ba yan? Ano ito? Totoo ba ito? Ngayon, kung hindi siya accredited, fake yun, lalo na, bibigyan ka ng placement, ano ba, 25 mil. Yan. Even libre o even libre yung placement fee or may bayad para halimbawa ikaw talaga magtatrabaho at hindi ka basta uuwi matapos ang ilang buwan lang ay may placement yung iba. But definitely ay kahit libre pa yan, so ingatan na maaaring kayo ay kahit libre, pagdating mo doon, yari ka. Illegal pala yung papasukan mo ron, prostitution, etc. Mahihirap na trabaho. Kaya ingatan, yung ating mga kababayan ay huwag pasukin yung mga illegal na pag-abroad. Kasi nga, baka mapariwara kayo. Yung ang maaaring sa tingin mo, nag-apply ka ng legal, pagdating mo doon, magkakaproblema ka. Kaya iwasan natin yun para hindi mabiktima ng ganyan. Lalo na prostitution. Yan. At iba-iba mahihirap ng trabaho o illegal na trabaho na maaari mong madatnan doon. Yan. So, yung the critics promotions at people's anti-crime promotions ay yung ating anti-criminality promotions. Ay maraming sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang katao. Sa isyong ito, napaghikayat at panawagan ng
pagtulong ng international community laban sa human trafficking sa Asia ay ating may team na sinusuportahan ito, yung panawag ni, ni Senator Risa, at sinusuportahan natin ang pamahalaan in anti-human trafficking na tayo ay humikayat sa ating lipunang Pilipino na makisa rito at tayo ay humikayat sa iba't ibang bansa na ito ay suportahan at tayo nakikisa sa pagsuporta dito bilang isa sa mga may Pilipino na nakikisa sa mga panawagan. Dapat tayo ay bigkis dito sa abot ng ating kakayanan bilang boses, bilang pagkisa yan. Para tayo ay magtulungan kung paano natin matutulungan ng bawat isa in anti-human trafficking. Yan, kung paano tayo makapag-disseminate nitong panawagan na ito na meron ganyan human trafficking, etc. Di ba? So, yun. At hinikayat natin ang lipunan ng Pilipino na makisa upang masugpo ang human trafficking. So, sana yung lipunan ng Pilipino makisa kayo at palaganapin natin ang paano ang pag-iingat sa human trafficking na binabalangkas ng ating government. Kung paano yan. At with the help of our experts niya. Kung ano man ang ating accountable na ma-research at may bahagi, gawin natin. Pero ingatan natin yung tayo pa yung magpapalaganap ng fake news or disinformation, baka lalong maligaw yung ating mga kababayan at lalo sila mabiktima ng human trafficking. So ngayon ay tayo ay umaayon dapat doon sa gobyerno at yung ating kinukunan ng mga impormasyon para sa laban sa human trafficking. Kasi baka magkaroon tayo na ang lalong problema doon. So yun. So, ang ASEAN ay magkaroon ng maigting na pagkakaisa laban sa human trafficking sa Asia upang ang mga sindikato at nasa krimen na gumagawa nito ay masupil at masugpo. Makipagtulungan ang ASEAN sa international community to counter human trafficking mula sa bawat mga bansang kasapi nito. Yan, kagaya niyan. Alam mo, tayo nagkasabot sa Asia. So, through the internet, kung tayo ay magkakaisa na mananawagan sa ASEAN at ating government para sa pagsugpo human trafficking. So, makarating sa kanila na mag-ibayo sila. Ay yung mamamayan ay nagpapaibayo sa kanila ng kanilang gawain na yan para yan sa mga nangyayari. And with the international community. So, yung tayo makatutulong sa pamamagitan ng pag-avoid, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng anti-human trafficking sa ating mga pages, sa ating mga accounts, sa Facebook o YouTube. Meron tayo tayo tumulong doon sa ganyan. Make sure lang na you have the right information. Baka para man hindi ma-disinformate ang anti-human trafficking campaign natin. Diba? Sa ganon. Or pagpapaibayo at paghikayat ng ASEAN, international community with our government. Para yan. Ayun. Yan ay isa sa mga bagay na magagawa natin na palaganapin yung anti-human trafficking and ma-informahan din yung ibang mga kababayan hindi dyan at kung paano may iwasan yan and make sure it's right. Kung paano may informa ng kababayan natin ang paglaban sa human trafficking, paano mag-a-apply na hindi sila maluloko. Coming from our expert natin dapat malalaman, maaaring mapanood, maaaring sa media or etc. na ating kung tayo ay tutulong diyan sa anti-human trafficking na yan with this information dissemination. Ayan. Pagpapalaganap ng information na dapat ay gusto. At mahusay na pag-impluensya, pagpapalaganap at pagkayat. Yan, pagsasaboses. So, ang Interpol ay suportahan ng bawat bansa upang masugpo ang human trafficking na nakabiktima ng iba't ibang lahi sa Asia mula Pilipino. Bagamat sa Pilipinas ay band ng Pogo ay sa iba't ibang bansa ay nagiging aktibo ito at iba't ibang scam apps yan, mga Chinese yan. So, suportahan ng bawat bansa yung Interpol. Yan, kaya natin ng bansa natin, suportado natin yung Interpol, yung laban dyan sa kaganyang iba't ibang mga international syndicate, etc. Muli, maliwanagan ni Mother Mary ang authority at umakbang ito ng matuwid sa pagsugpo ng human trafficking at maliwanagan ang buong mundo mula Asia na mamuhay ng matuwid,
mabuti at iwasan ang krimen, particular sa human trafficking magkaisa. Sa pagkikayat ng mabuti at patas na bumubuhay, higit ay pananalig sa Diyos mula Panginoon Yesu Kristo. Yan. Maliwanagan, no? Ang Banal na Santa Maria, yung ating authority, yung ating pamalaan, at umakbang ito ng patas in against human trafficking. So, mayroong papairan ng human rights, due process. At, siyempre, maliwanagan ng buong mundo mula Asia para masugpo ang human trafficking at iwasan ng mga Pilipino o sino man ang makagawa ng ganitong klase ng hakbangin na pagbubuhay na may human trafficking, manloloko ng tao para kumita ng pera. Okay, iwasan na magkaroon ng ito yung ikabuhay nyo na mag-human trafficking, manloloko kayo ng tao para magkapera kayo at papadala sa abroad, mapapahamak, like prostitution, etc. etc. So iwasan, mabag, kapwa-tao para pagkakitaan nyo ng ganyang mga bagay. Kumita kayo na maayos ang bawat isa sa maayos na paraan at huwag hindi sa masamang paraan. So sa tulong ng Panginoon Diyos magagawa natin yan at ang ating pamahalaan. So, yan. At yung karapatan natin na maibigay from that. Yan. So muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria at gumabay sa lahat mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan na mabuti matuwid, tugunin yung karapatang tao. Pamahalaan na matuwid, tugunin yung karapatang tao, patas ng hustisya. At iwasan yung pang-abuso at katiwalian. Hindi sa lahat, yung ating mamamayan, iwasan ang paglabag sa batas, sumunod sa pamahalaan, at iwasan ang paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung human rights at pagpapairal nila ng human rights at equal justice. Kaya makapumuhay tayo ng maunlad, patas, hindi tayo naagrabyado, at may kapayapaan. So ngayon, makapananampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo ng magaan at mapayapa. So yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat at kandasyon. Yan. At muli, sana nakapagsabolisan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa LinkedIn.